Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po mag-umpisa na sa ating sayang awitin sa hapong ito. Amen. Yan ko po ang bawat side tumayo. Tayo ay umawit ng awitin. Sabi nga, I'll be listening. Sunod natin sa Sweet By and By. Listening for my name. If my heart is right when He calls me, if my heart is right, I will hear. If my heart is right when He calls me, I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. If my road is wide when He calls me, if my road is wide, I will hear. If my road is wide when He calls me, I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening for my name. Amen. Hallelujah. Praise Lord. Amen. Sunod natin sa Sweet By and By. A land that is fairer than day, and by faith we can see it fall. For the Father is over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful
shore. Come along to the song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not aside for the blessing of rest. Amen. Oh, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our day. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Pagin natin ang Panginoon sa awiting ito. Sabi nga, I'm amazed. How alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I said life was fine without you, I was pouring out the secret tears I cried. Then one day you told me of your mercy, and the love you showed on the hill of Calvary. There you died and purchased my redemption. When your broken spark set my spirit free, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. It is true, there have been days when I failed you, but you know that many times I've gone astray. But I learned to recognize my weakness, and your weary soul every time I pray. No one else has ever cared for me like you do. Other friends could never be as close to me. I'm not afraid to face the problems of tomorrow, knowing you are every time I'm ready. I'm amazed that you love me. Thank you, Lord. I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon, and my sins are washed.
amazed. Oh, I'm amazed, Lord, that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. The Lord wash away all my sins are washed away. Oh, for the last time, I'm amazed. Oh, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. The Lord wash away all my sins are washed. The Lord wash away all my sins are washed away. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Habang tayo na kayo po, ayun binibigay ang opening prayer ko, Brother Jason. Amen. Hallelujah. Oh, Father God, as we bow our knees tonight, Lord. Oh, how amazed that you love us, Father. Oh, Jesus. Who am I, Lord? Who we are that you're amazed to love, Father. That you show on Calvary. Lord God, that you paid the price. The great love story, Lord, naganap sa Calvary. When you died on the cross, when you hung on that tree for us, Father God. That's why we worship you tonight, Lord. Hallelujah. Oh, what a great love, Father. Lord, hindi kami dapat, Lord, maghinayang na magpuri sa'yo. Sa gabi ito, Father God, Lord Jesus, pinatunayan mo ang pag-ibig na yun. Oh God, sino kami sa gabi ito? Upang hindi ka sambahin, wala din magalak sa iyong presensya. Oh Jesus, Lord, wala katumbas sa kagalakan ito na kami mapaharap sa iyong banal na presensya. That you love us. Father, pinatunayan mo yan 2,000 years ago sa krus ng Calvary. That you paid the price on Calvary to show how much you love your bride. Father, maraming salamat po, Ama, sa gabi ito, tunay, Lord. Sa aming pagpuri at pagsamba sa iyo, ikaw lamang ang dapat manalhati. Ikaw lamang ang dapat mataas. Ikaw lamang ang dapat papurihan, pasalamatan with the highest praise to the Most High God that you love us. Hallelujah! Oh Jesus! Lord, wala kaming karapatan manahimik sa gabi ito. Oh Father God! Lord, ito lamang ang aming may babalik sa iyo. Oh Jesus, ang katapatan pagsamba. Oh God, sa gabi ito, Father God, maraming salamat. Lord, sa awit na yon na pinaramdam mo sa amin, na kami iniibig mo, Father God, sa kabila ng aming mga karumihan, mga kamalian, mga kasalanan, hindi ka dapat, but still you love us. Lord God, di mo tinignan ang aming mga kamalian, di mo tinignan ang aming mga kasalanan, Lord. Pagkus, when you are on the cross, we are your mind, Father. You're on the cross, Lord, kami ang inisip mo, kami inalalabong, kami ang inibig mo. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah, tunay, Lord, ang aming puso, walang pagsiglan sa pagwalhating may kagalakan sa iyo, Father. Maraming salamat po, Ama. Patuloy ka namin pinupulat sinasamba sa gabi ito, Father God. Malwalhati ka sa aming kalagitnaan, Father. Minsan pa, Lord, sa gabi ito kami nagpapakumbaba. We surrendered unto you. Alam mo na kami mga kamalian, Father, mga kagulangan. Please forgive us, Lord. Kapagdapatin mo kami sa gabi ito, Father God. Maraming salamat. Malaya ka pumilos, malaya ka mangusap. Ikaw ang mag-take control sa gawain ito, Father God. Maraming salamat po, Ama. Sa lahat ng bagay, sa pag-iingat mo, Lord. Marami kami dapat tayo pasalamat sa iyo, Father. Hallelujah. As we praise you, Lord. Pagwalain mo ang mensahero sa gabi ito, Father, na nagulay magpapala sa iyong mga salita. I-bless po ang mensahe na nahanda sa gabi ito upang kami, Lord, makain, Lord, spiritually. Sa patunay, Lord, habang kami naghihintay sa iyo, pagkati kami laging uhaw, laging gutom sa iyong katwiran, Father God. Sa aming kagutuman, kauhaw, mapalad na kami. How much more nabusugin mo kami ang magbanal sa gabi ito, Father. Maraming salamat po, minsan pa. Sa iyo po namin kakatiwala ang lahat ng bagay na ito, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas sa papurit pa. Salamat, paglulhati. In the name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Lord. Hallelujah. Ito ang sa mga kapatid. Amen. Ito ang awit, papuri at patuto sa ating Panginoon. Amen. May po mga nice. Shalom mga kapatid. Nais ko pong ibigay ang kapurihan, mataas na kapurihan at pasasalamat sa Panginoon dahil tama nga ang ating kapatid Brother Jason. Sino tayo para manahimik? Sino ako para manahimik kung may ginawang mabuti sa akin ng Panginoon? Part 2 lang din po nung mga patutuo namin kay Gia. Actually, na habang sa biyaya ni Lord, kahit nasa loob po kami nakakapakinig kami nung Sunday, na-bless ako dun sa nabanggit din nila Pastor, of course sa preaching, at saka nabanggit din ni Pastor yung another angle dun sa na-bless din daw po siya dun sa patutuo ko last Wednesday.
At nung kasing pinatotoo ko yun, at saka dun sa experience ko, parang medyo may kasamang hiya dahil baka akala nga nung mga tao na nasasabihan ni Gia that that's not good or kung ano man, judgmental yung anak ko or tinuturuan namin ng ano. Pero nung na-realize ko, yung nawagit ni Pang Pastor, o nga naman yung bata, hindi naman, inosente yan eh. Hindi naman yan, wala namang mali siya, inosente sila. So sabi ko, naturuan lang talaga ng tama sa biyaya ni Lord. Dahil natuturuan din tayo ng tama dito sa bahay-sambahan. So, nagalak ako bilang isang magulang. Papunta kami sa SM habang nasa kotse. Sinasabihan ko siya na, alam mo ba, sabi ko, tuwang-tuwa sa'yo si Pastor. Sabi ko, bilang pastor natin sa church, sabi ko si Pastor Rufy, tuwang-tuwa siya sa'yo dahil nakikinig ka daw sa Word of God, sa payo namin parents mo, natututo ka. Sabi ko, nag-isip lang yung bata. No? Kasi nasermon natin yung mga bata minsan. Pero syempre kailangan din natin sabihin yung mga magaganda din naman nilang ginagawa. Hindi naman porket bata lang eh. At saka minsan, ako din naman, nag-sorry ako sa kanya pag dala ng pagod, stress, nasisigawan ko minsan. Nag-sorry din kami mag-asawa kasi hindi naman porket bata, hindi ka na mag-sorry, no? Bilang example din yon sa kanya na kung may pagkakamali kang nagawa, kailangan mo talaga mag-apologize. So ayun po, no, nagpunta kaming SM dahil hindi pa siya nag-lunch. Pinakain namin siya sa Jollibee. Tapos nag-share kami ng upuan, isang pamilya din naman. May toddler din sila, tapos mag-asawa. Bali, isang upuan lang yung pagitan namin. Nag-share kami sa kanila dahil wala ng space. Tapos ito pa lang si Madam Gia. Tinitingnan niyo yung pamilya. Naghihintay din kasi kami ng matawag yung or mag-bus yung sa number namin. Kaming dahil nga madami pong tao. Nauna silang dumating, so nauna din yung food nila. Minamasdan niya pala, tinitignan-tignan niya. Tapos nung nilapag nung tatay yung mga pagkain nila, bigla silang kumain. They did that pray, sabi niya. Hala, sabi ko. Syempre, narinig nila dahil nga kaharapan lang nila. Talaga tinuro niya, sabi niya, they did not pray, sabi niya. Ako naman, medyo kalmado na ako, hindi na ako nahiya, walang yan. Pero hindi ako tumingin sa kanila. Sabi ko lang sa anak ko, hayaan mo na nak, if they see us, sabi ko na mag-pray mamaya, baka ma-inspire natin sila, sabi ko. So ayun, dumating yung food po namin, nag-pray kami, no? Hindi na kami tumingin mag-asawa sa kanila. Bahala ng Panginoon. Kung ma-inspire sila, mabuti ang Panginoon. Kung hindi naman, ganun po talaga. Ito namang si Madam, pagkatapos niya kumain ng chicken tsaka yung fries niya, talagang kinuha niya yung ice cream niya. Bago pa siya nag-ice cream, sabi niya pa daw, gumanon pa siya. Talagang sabi ko, anak ko talaga. Pero na-bless ako dahil nga, sabi ko, nakita ko yung isang angulo na gano'n na sabi ko, tunay na, rebuke din naman sa mga tao sa paligid niya ang natututunan din ng batang ito sa church, no, sa salita ng Panginoon. At sabi ko nga dati, nung toddler, mga 1-year-old, 2-year-old siya, hindi ko talaga siya binibilhan ng mga princess, mga superhero na books or ganon. But there comes a time kasi na yung mga princess, syempre na niya, no. So sabi ko, imbis na matutunan niya sa iba, i-introduce ko na lang. Ito yung mga books na to, sabi ko mga princess, man-made stories lang sila, hindi sila totoo. Kaya tingnan mo nga, sabi ko, yung mga kasuotan nila, ganyan. So ngayon, may mga gamit na din naman siyang princess, pero tinuturuan niya. Like si Snow White, sinasabihan niya lagi na, sabihin daw sa mga friends niya na princesses na bawal daw yung mag-lipstick, mag-earrings, bawal daw yung nakalitaw yung dito, ganon. So sabi ko, at least sabi ko, alam niya na yung mga bagay na ganon. Kasi pag nakita niya sa labas, makikita niya sa mga klase niya, baka ma-influensyahan pa siya. At least, siya na rin yung magsasabi sa mga princess na mga gamit na, ayun nga, na modesty is the way of life sa ating mga sisters. At gusto ko lang din pong ipatotoo yung kagabi na prayer ko. Kahapon kasi habang nag-uusap kami ni Brother Jonathan, sabi niya sa akin, ipag-pray natin yung trabaho ko, sabi niya, dahil wala talaga akong nabubuk ngayon. Sabi ko, bakit mahina ba? Sabi ko, yung mga kasama mo wala din. Sabi ko, wala pa din sila, pero may mga nabubuk sila. Sa akin, sabi niya, talagang zero. Sabi ko, 1 week na pala. Ngayon, sabi ko, wala ka pa din. Sige, sabi ko, pag-pray natin yan. Sabi ko, kagabi, nag-pray ako. Although, lagi naman kasama ang asawa ko, no, at kayo po sa prayer ko. At talagang kagabi, nag-pray ako maikli lang para sa trabaho din ni Brother Jonathan. At tapos, before ako matulog, may nakita na ako notification sa email niya na may mga nabook na siya, may nag-accept na. So, sabi ko, praise the Lord. Tapos kanina, pagising niya, tinanong ko, ilan yung nabook mo? Sabi ko, 2. Sabi niya, mabuti ang Panginoon, sabi ko, kasi kakapray lang namin kagabi. Napakabuti ng Panginoon dahil alam ko yung pressure niya, no? Kung marami pressure yung isang ina, mas siguro ang isang padre de pamilya dahil lalo na ngayon siya yung sole provider. So, hindi pwedeng mawalan ng work or pero what a privilege dahil alam ko na hindi naman din siya umaasa sa sarili niya lang, na may malalapitan kaming Diyos, no? Ang ating makalangit na Ama, na kaya tayong tulungan sa lahat ng bagay. Sabi ko, ang Panginoon talaga ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sabi ko, minsan kailangan lang din natin ng susian, no? Para makamit natin yung mga bagay na yun through prayer. At ayun lamang po sa Diyos ang kapulihan at nag-uuma po ang aking kagalakan dahil sa mga bagay na nararanasan namin ngayon bilang isang pamilya. To God be all the glory. Praise the Lord. Bless you, Sister Aiko. Sa isang mahinang pagtoo. Hallelujah. Amen. Meron pa po ba nais sa sumunod? Hallelujah. Amen. Kung wala na po, darap na tayo sa paglilikom ng ating kaloob. Tithes and offerings.
Amen. Awitin natin yung sabi niya, give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's been there. Jesus Christ, He is Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's been there. Jesus Christ, He is Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Hallelujah. Hindi pa yan, Brother Robert. Tayong manalangin mga kapatid, Diyos na nakila sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa maraming Panginoon sa pagkatapan Diyos sa masama yung mga anak Panginoon upang sambahin ka sa Espiritu at katuwanan. Maraming salamat po Diyos sa araw nito Panginoon. Patuloy niyong nagpala Lord yung bawat isa Lord sa araw na dumaan pa Diyos na patuloy niyong ingatan ginabayan at sa pagsubok Lord na pinagmasahin Panginoon. Salamat po Diyos at aming tayo napagtagumpayan Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa tayo sinupunin Panginoon na dihandog na yung mga anak Panginoon Diyos. Patuloy niyong pagpalayan Lord yung mga kami na ginamit Panginoon Diyos at kanilang mga trabaho Panginoon Diyos ay patuloy yung pagpalayan Panginoon Diyos para naman na pinagkukunan Panginoon Diyos. Maraming salamat Lord sa araw nito Panginoon na may masumpungan namin Lord yung aming kung naman Lord yung papangaral sa gabi ito Panginoon. Ito tayo masagot Lord about expectation ng bawat isa Panginoon. Maraming salamat po Diyos, tinataas ka namin sa gabi ito. Dinadakila sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Aming Diyos. Amen. Amen. Hindi tayo mga tayo. At bago natin bigay sa ating pagsalita sa hapon ito. Amen. Ulitin natin ang sabi ng worship the Lord. Hallelujah. Amen. You've never seen the righteous forsaken, begging for bread, left to suffer. Have patience, just wait and see what God will do. When you lift up your hands and surrender, God will put you through. We worship. Hallelujah. Simply worship. If you are crying, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your prayer. That's the voice saying, let there be. He's healing your wounds, just setting you free. He's sending His angels, fighting from all sides. He's leading the way as He's the guide. Trust in Him, He will never fail. He walk with you along life's rugged trail. Just lift up your head, this is your victory day. Give Him the praise, worship the Lord. Hallelujah. Worship the Lord, 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 worship the Lord.
Worship the Lord. Worship the Lord. Amen. Kaya tawagan ko na po ang ating mga sa gabi ito. Worship the Lord. 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 Hallelujah. Isang palakpakan natin ang Diyos. Ayan. Siya'y narito at siya'y nakikinig sa ating mga papuri. Amen. At alam natin na siya lamang ang may karapatan o sa kanya may uya lahat ng mga bagay na ito. Amen. Hindi sa tao, kundi sa nag-iisang Diyos natin na buhay. Amen. Hallelujah. Nawa ay maging mabangusang Diyos sa kanyang harapan, sa kanyang maklukan ng awa, at siya'y, amen, malugot sa ating mga papuri. Tayo po'y manalangin. Amen. Hallelujah. Muli, aming dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong panguna sa bawat isa. Sa inyo, Lord, na Ama, mag-iingat sa amin. Sa buhay na inyong pinapahiram, Lord, patuloy. Ama, ang buhay na ito ay maibalik sa inyo. At mas lalo namin, Lord, makita ang kahalagaan nito, Lord. At mas lalo ka namin maimbitahan sa aming mga buhay, Lord. Ano man ang aming mga kahinaan, sinusuko namin sa inyo, Lord. Nawa mapunan niyo kami ng iyong pag-ibig sa oras na ito. At ano man ang aming mga kakulangan, Lord, punuin niyo po kami. Ano man ang aming mga kalabisan, Lord, itama niyo kami, Lord. At Ama, sa aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami, Lord, isang pa. Dahil, Lord, walang kaming ibang malalapitan sa aming sitwasyon kung saan ang aming kasalanan ay hindi namin kayang bayaran, Lord, sa aming mga sarili. Ngunit lumalapit kami sa nag-iisang Diyos na kaya itong baguhin, kaya ito, Lord, na Ama, na patawarin upang kami maging panibagong magkaroon ng panibagong lakas, Lord. Pakalapit kami sa inyo, Lord, with boldness, by your grace, Lord, mercy. Once more, Lord, we ask your Lord, your leading. May you bless this service, Lord, and every hearts, your people. Make it prepared, Lord, for the reading of your word, Lord, and reveal unto us your goodness, and may added faith, Lord, to everyone. Salamat ng marami, Ama. Take over the service. Kayo po maitaas, tago niyo ko sa inyong likuran. At kayo po mahayag. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming samatiling. Amen. Amen. Tayo po'y bumasa. Bago po tayo umupo. Okay. Sa aklat ng Romans, chapter 11. Gusto ko sanang basahin yung buong chapter na ito. Kaya lang mahaba. Dito na lang tayo sa 11. Mag-umpisa, no? 11, verse 11. And I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto Gentiles, for to provoke them to jealousy. Now, if the fall of them be riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of Gentiles, I magnify mine office, if by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them. For if the casting away of them be the reconciling of the world, that shall the receiving of them be the life from the dead? For it is first fruit be holy, the lump is also holy. And if the root be holy, so are the branches. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree, boast not against the branches. But if thou boast, there is not the root, but the root thee. Thou wilt say, then the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of the unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. For if God spare not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold, therefore, the goodness of severity of God, on the which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness. Otherwise,
thou also shalt be cut off. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. For God is able to graft them in again. For if thou wert cut out of the olive tree, which is walled by nature, and wert grafted contrary to nature into good olive tree, how much more shall this be the natural branches, be grafted into their own olive tree. Ang Diyos na magdagdag sa kanyang pagpapala sa kanyang mga salita, malaya na po ako pong bautisa. Binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hiling ko po yung panalangin at nawa ang Diyos po ang mahayag sa kanyang mga salita. Nais ko rin po magpasalamat sa inyong mga panalangin sa aming ama ni Sister Rochelle. Sa kasalukuyan po ay nasa bahay sila at malakas, naging successful po yung operation niya at malakas bumabalik po ang kanyang lakas, biyaya po ng Panginoon. Amen. At hindi rin kami nakahabol ng last Wednesday dahil ginabi na po kami ng uwi nung sinundo po namin sila. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Amen. At siya po ay tunay ang umilas sa amen, sa bagay na yun. Kaya sa kanya po ang kapuyan. Amen. Ngayon po, nais kong mangusap sa pamagat sa biyaya po ng Panginoon. When rejection has been our salvation. Makita po natin na sa ating binasa, ito ay napakagandang mga pahayag ni Paul, no? At nabasa natin about sa salvation ng Gentile, no? Sa mga hentil. Pero kung babasahin mo yung pinakataas niyan at yung baba, itong binasa lang natin na ito yung part na kung paano napunta yung biyaya ng Diyos sa mga hentil sa atin, no? At kung babasahin mo yan sa pinakababa, babalik sa kanila yung biyayang ito. Kaya sabi diyan, inugpong lang tayo, di ba? Yung branch, no? Hindi tayo ang nagdadala sa root, sabi. Tayo inugpong lang. So wala tayong dapat parang wala tayong talagang kakayanan mag-boast. Sabi, napakadali na ibalik ng Diyos yung original na branch Sabi dito no? At sabi diyan sa binasa natin, kung yung kanilang pagkaalis, no? Parang naging salvation. Ito'y nagtataka nga si Pablo dito minsan, napapaisip siya, no? Pero pinahayag sa kanya ng Diyos ito no? Bakit ang Diyos hinayaan niya ang bagay na ito, no? Kaya nasabi niya yung salita dito na kung ang pagkabulag nila, no, o pagkaalis nila ay magiging salvation ng mundo. Sabi niya nga dito, world salvation of the world. How much more yung rejection nila, no? Naging salvation of the world, sabi. What more yung receiving nila? Amen? Ano pa kaya yung pagtanggap nila sa kanilang Messiah? Sabi diyan, it is life from death, sabi niya. Magiging buhay ito. Amen? Sa lahat, sabi niya dito, no? At makita natin dito, napakalaki ng talatang parang inspiration o parang nagiging parte natin dito o parte ng salitang ito sa atin dahil tayo mga hentil, di ba? So, kung hindi dahil sa rejection na yan, no, hinayaan ng Diyos yan, hindi tayo magkakaroon ng parte dito. So sa first part niyan, kung babasahin natin, ito 'yung pag-ibig ng Diyos, no, sa bawat isa. Sabi diyan, kung itataas natin yung babasahin natin, no, sa 1. I say then, sabi niya, had God cast away his people? Sabi niya. Kasi naging tanong din sa kanya ito no? Amen? God forbid, sabi. So may mga tao siguro na bakit ganito ang nangyayari, no? So, or bakit nahayag sa kanya na gusto niya sagutin ito para mayroong kapahayagan siyang maibahagi sa mga tanong na ito. God forbid, for I also am an Israelite, sabi niya. Amen? Of the seed of Abraham, of tribe of Benjamin. God hath not cast away his people, which he foreknew. What the scripture said of Elisha, how he make intercession of God against Israel, saying, di ba, sabi ni Elisha, Lord, sabi niya, parang mag-isa na lang ni Elisha no? Against sa kanya yung mga tao, no? At sabi niya, Lord, they have killed thy prophets. Amen? And dig down thine altars. Amen? Talagang giniba nila yung mga altars, no? And I am left alone. Sabi. Walang kasama dito si Elias, no? Amen? Sinabi ni Pablo. And they seek my life. No? Hinahunting siya, no? At nagtatago siya, no? At parang si Bato nagtatago daw, no? Pero ito, sabi dito, wanted siya, no? Mag-isa ko lang.
Sabi niya, wala akong kakampi. At ang buhay ko ay nanganganib. But what said answer, sinabi ng Diyos, ano sagot sa kanya ng Diyos? Sabi niya, I have reserved to myself 7,000 men. Sabi niya, merong remnant. Dito sa Old Testament, may remnant. Diba? Merong natira. No? Meron sa sinave who have not bowed the knee to the image of Baal. Hallelujah. Nag-preserve ang Diyos. Pero akala ni Elias, mag-isa na lang niya eh. No? At minsan, akala natin, wala nakaka-relate sa atin. No? Minsan, nararanasan natin yung bagay na parang loneliness. Mag-isa lang ako, wala nakakaintindi sa akin. Pero hindi eh. No? In some other parts, mayroong mga bagay na nangyayari na parang worsen ba sa sitwasyon natin. No? Hindi lang natin alam, pero ang Diyos alam niya. Amen? At sabi niya dito, even so, then, sabi niya, then, yun yung Old Testament si Elias, no? Meron siyang sinave, 7,000, sabi niya. Even so then, this present time also, there is remnant according to the election of God's grace. Sa panahon ni Pablo, meron din. Amen? Kahit binulag ng Diyos yung Israel, no? Hindi lahat. Meron sa sinave, no? Amen? Sinabi niya dito, meron, sabi niya. Hallelujah. According to the election of God, no? Ito according sa election ng Diyos. Amen? Hallelujah. Election of grace. And if by grace, sabi niya, kung ito'y by grace, sabi niya, then it is no more work, sabi niya. Hindi ito dahil gumawa sila. Hindi ito dahil nag-testify sila. Hindi ito dahil nag-ministry sila. It is by grace, sabi niya. No? Kaya sabi niya, otherwise, sabi niya, grace is no more grace, sabi niya. Amen? Nakukuha po ba natin? But if it be of works, sabi niya, then it is no more grace. Amen? Hallelujah. Otherwise, work is no more works. Amen? Kaya si Pablo parang nagkaroon siya ng matinding, amen, parang comfort sa revelation na ito. Bakit? Kasi yung gawa niya hindi rin maganda eh. Yung nakaraan niya hindi maganda. Amen? So hindi ito dahil sa amen, sa karanasan mo. Hindi dahil sa background mo. Amen? It is by the election of grace. Amen? Kaya nga, dito na lang sa church na ito, merong pinipreserve ang Diyos dito. Pero sa gusto't ayaw natin, merong lalabas dito. Amen? Kaya makita natin, amen, hindi nila kaya yung weight, yung bigat ng salita. Amen? Yung pangangaral. Bakit? Kasi meron silang parte o meron silang nararanasan sa sitwasyon nila na hindi nila kayang buhatin yung bigat ng salita. Na magiging against ito, nagigilty sila. No? Pero merong pinipreserve ang Diyos dito. Kaya nga, kahit mabigat yung bawat dinadanas ng bawat isa dito, nandito ka eh. It is because the election of grace. Amen? Dahil pinili ka ng Diyos, hindi dahil kaya mo, hindi dahil pinipilit mo, yes, ginagawa natin yung the best natin para makapagpatuloy. Pero makita natin dahil ito'y papipili ng Diyos. Amen? Pinili ka ng Diyos. Ito'y biyaya niya. It is not by works. Pero, amen, hindi naman ibig sabihin na hindi ka kagawa. Diba? Kasama yan mga kapatid. Amen? What then? Israel hath not obtained that which is seeked for, but the election had obtained it. Amen? Yung election ng Diyos, siya yung, amen? Amen? Nag-obtain ito. And the rest were blinded. Amen? At talagang may nabulag sa kanila. Amen? Minsan, sinasabi, siguro, pag nababasa natin, na-quote yung Bible dito, no? Yung kwento, kung paano, yung naranasan ng Diyos, amen? Na panglalait, na pagbubugbog, na pang-reject ng anak niya, no? Israel. Minsan, naawa tayo. Parang pumapasok na, well, hindi tama. Naiinis ka o parang nadadala ka na ito. Pero, kailangan makita natin kung hindi nangyari yun, sabi ng talata na binasa, hindi tayo magkakaroon ng parte. Amen? Hallelujah. Sabi niya, according as it is written, God had given them the spirit of slumber, eyes that they should not see. Ang Diyos ang bumulag. Amen? And ears that they should not hear. Amen? Unto this day. Amen? Unto this day, sabi, amen? Kahit nga sa panahon niya, partially, pero babalik na sa kanila yan. Na kung makikita natin, itong Gentile dispensation, itong Laodicean church, ito naman yung nabubulag na yan. Dahil kung hindi bubulagin ng Diyos, itong panahon na ito, hindi babalik. Amen? Sa kanila yung biyaya. So makita natin, yung perfection natin, makita natin kung babasahin natin diretso dyan. Pero hindi mangyayari yan until ma-perfect yung Gentile, hindi ma-fulfill yung Gentile numbers, no? Gentile bride. Until the day na ma-perfect yung Gentile bride. Amen? Babalik sa kanila. So you see, para bumalik sa kanila, amen, yung biyaya o yung pagtingin ng Diyos, kailangan ayusin natin yung sarili natin. Amen?
Kasi pinahiram lang yung biyaya sa atin, di ba? At kapag ka, amen, nakuha natin yung kasakdalan natin, babalik sa kanila ito. Mabubuksan ulit yung kanilang mga mata. Amen? Hallelujah. As David said, let their table be made a snare and a trap and stumbling block and recompense unto them. Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always. Amen? Kaya ito'y pinahintulot ng Diyos para tayo ay makasumpong ng pardon sa ating mga kasalanan. Amen? Para lumipat sa atin. Ito na yung binasa natin kanina, no? Yung kasunod niyan. Hallelujah. Kaya sabi diyan sa 15, for if the casting away of them be reconciling of the world, ito pala yung natin kanina, nabanggit natin, what shall the receiving of them be? But life from death. Amen? Talaga. Dahil dito talaga dinidiin ni Pablo, hindi tayo, huwag natin sabihin na, naputol yung isang branch, sabi niya, dahil inugpok ako ng Diyos, naup ako. Well, sabi niya, hindi natin kailangan, amen, tignan sila sa mababa. Amen? Hindi natin, amen, hindi tayo nagmamalaki dito that we receive mercy. Amen? Sabi ng ni Brother Branham, and when Jesus came, who did He come to redeem? Amen? Redeem Israel. Amen? What did He do in taking Israel? He got the gentle bride. Amen? Ngayon, yung gentle bride pala, ito pala yung daan para bumalik ang pagtingin ng Diyos sa Israel. Sure, no? Para ma-redeem sila. He did. When He took Israel and He went to His own, He had to. What was the first thing He had to do? Redeem His own. Amen? And the gentle church is just a sister, amen, to that woman. Amen? Kapatid natin sila, sister, sabi dito. Amen? The Israelite church. Certainly. So, He had to redeem Israel in order to get this. Amen? And He had to redeem Naomi in order to get Ruth, His bride. Amen? Hallelujah. Tinipon ni Brother Branham si Naomi at si Ruth. Amen? So, may parte tayong ginagampanan. If the rejection of Israel, no, we obtain mercy o yung pardon sa atin, meron din tayong papel na gagampanan para sila'y ma-redeem. Amen? Para ma-redeem din sila. Sinabi dito, kapatid natin sila. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, yung panalangin ni Paul sa ito'y Romans 11, amen? Sa Romans 10, sabi niya, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen? Romans 10, no? Sa 1. Sabi sa 2, for I bear them record that they have zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness. Amen? Ang panahon natin, it is the righteousness of man, di ba? This age is a man's rights, di ba? Kaya makita natin, talagang gusto nila talagang puro law ang balita ngayon, no? Kaya hindi naman siguro kayo huli sa balita, di ba? Sa parang ang mainit na balita ngayon is about the impeachment, di ba? Of itong high official, no? The Vice President. Ako pinapanood ko 'yun, no? Nadadaanan ko 'yan, no? Pero makita mo itong kasi people's rights no? They want to serve law. Ang message, sabi ni prophet, ayaw ko ng law. Kasi sinabi ng message, ang law, imamagnify niyo yung kasalanan mo. Law have no, sabi niya, redeeming grace. Walang redeeming grace ang law, sabi. Amen? At sabi ko, habang pinabubulay-bulayan ko, sabi ko, napakalakas ng pwersa ng Vice President. Ang dami niyang lawyer, no? Ang dami niyang defense team. Ilang lawyer yun? Halos, mahigit sa 10 no? At talaga naman, napaka-confident nila. Hindi lang, halos majority ng tao dito sa Pinas, halos bumapabor sa kanya. No? Then, abang nire-reflect ko to, sabi ko, how can you see yourself on trials? No? Kung ikaw yung nandoon, no? At ilalagay mo yung sarili mo doon, yung case mo doon, paano mo titignan yung sarili mo, paano mo parang i-imaginein kung ikaw yung parang pinapersecute doon. Amen? Sa case mo. Kasi yung kasalanan mo. Sabi ko, ang dami niyang attorney, ang dami niyang defense lawyer, sabi ko. Ang gagaling. Sabi ko, nakita ko yung sarili, kung ako yung nandoon, no bro, no. Paano ko didepensa yung sarili ko? Wala akong pambayad ng lawyer, no? Wala akong kilalang magaling na dumepensa sa akin, no? Ano siya, ang dami.
But I thank God. Dahil we have one. Hindi natin kailangan ng marami. Meron tayong isang lawyer, meron tayong isang dumidepensa sa atin, meron tayong isang judge. Amen? Na kaya kang depensahan. You only need one. Amen? Para makuha mo yung pardon mo. Amen? Actually, dapat hindi ito yung message ko eh. Bumubuo ako ng message na iba, pero napunta ako dito sa verse na ito. Hanggang binasa ko until it catches my attention. Hanggang kanina. No? Pero, makita natin, wala tayong kakayanan. Like, paano mo nakikita yung sarili mo na makakalusot sa isang chamber, sa isang trial, sa courtroom, na puno-puno ng, amen, imposible. Kung wala kang, amen, defense team na magagaling. Di ba? Minsan, kailangan natin mag-reflect sa ating sarili. Paano kung mangyari sa atin yun? And it is a worsened situation kung makikita mo, nakita mo ba yung sarili mo na napakahirap ng buhay mo? Nakita mo ba yung sarili mo na parang parang bigat na bigat ka na? Gusto mong magkaroon ng comfort? Well, isipin mo kung ano yung worsen na isang bagay na mas higit pa dyan sa sitwasyon mo. Ako wala, sabi ko, Lord, sa sitwasyon namin, mahirap, yes, ang buhay, no? Pero nagiging parang comfort sa akin kapag nakaisip ako ng isang bagay na parang mas mabigat sa dinadala ko. And until, maaalala ko, maisip ko yung pinaka malalang sitwasyon. Naalala nyo yung pumunta sa langit at nag-appeal na kanyang case. At sabi, Lord, sabi niya nung napunta sa langit, wala akong maalala na naging mabuti ako. Ginawa ko yung ministry ko, yung calling ko. And then sabi niya, wala yung pangalan mo dito. Sa langit, sa listahan. Baka gusto mong i-appeal ito sa white throne judgment. Ito yung pinakamahirap na sitwasyon. Kung nakikita mo yung sitwasyon mo ngayon, amen, na mahirap, na parang wala ng pag-asa, na parang hindi mo na kayang buhatin yung, amen, yung problema mo. Well, isipin mo ito, ang pinakamahirap na sitwasyon ay nandun ka sa paghahatol at walang dumidepensa sa'yo. At sabi niya, nanginginig yung buong laman niya, pati yung buto niya. Amen? Sinabi niya, naging mabuti ka ba? Hindi ka ba nagsinungaling? Naalala niya yung pagsisinungaling niya, amen, na hindi niya maalala nung nabubuhay siya. Akala niya okay lang. Amen? Naalala niya yung parang, amen, yung ginawa niyang, yung pagnanakaw niya, amen, o yung pagkuha niya ng isang bagay na mali, pero hindi niya alam na parang sa harapan ng Diyos, napakalaking kasalanan nun. Amen? Ang sinabi niya, amen, are you perfect in your life? Have you been perfect in your life? Sabi niya, no Lord, sabi niya, hindi ako perfect. Well, my judgment, sabi niya, requires perfection. Nagre-require ang judgment ng Diyos, amen, ang law ng Diyos ng perfection. Amen? So anong pwede mong iharap doon? Hallelujah. Kung hindi ka inelect ng Diyos, no? By His grace. At dumating yung tinig, amen? Maalala niyo yung kwento, dumating yung tinig na yon. As sweet, sabi niya, mas sweet pa sa isang boses ng isang ina, sabi niya. Ama, sabi niya, totoo, sabi niya. Hindi siya naging perfecto, sabi niya, sa buhay niya. Amen? Sa mundo. Pero meron siyang isang ginawa. Amen? Kahit mahirap. Amen? Kahit bumabagsak siya. Amen? Tumayo siya. Tinayuan niya ako. Sabi niya, hallelujah. Tumayo siya para sa akin. Kaya narito ako. Amen? Sabi niya, tatayuan ko siya ngayon. Sabi niya. And he received his pardon that day. Napakasarap. Amen? Ito yung napakagandang marinig sa buhay. When it says, sa case natin, pardon. Ma-receive natin yung salitang yan. Amen? Hallelujah. Dahil si Moses, sabi niya dito, amen, sa binasa natin, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, amen, have not submitted themselves unto righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Amen? That believeth. For Moses described the righteousness which is of the law, sabi niya, that the man which doeth those things shall live by them. Sabi niya, kailangan mabuhay yung mga Israel, amen, under the law. Amen? Para sila maging righteous. Amen? Halos sa buong buhay niya, ito yung pinipreach niya. Halos sa buong, amen, sa buong panahon niya. Amen? Ilang taon ba siya nabuhay? Hallelujah. At nakita niya, nakatagpo niya ang Diyos sa bundok. Diba? Nakuha niya yung law na yon. At nandun siya sa bundok, when he preach, o nung sineshare niya yung last preaching niya, yung last sermon niya sa mga amen, sa mga Israel. Amen? Matanda na siya. Halos mamamatay na siya. Amen?
Doon sa Deuteronomy 33, kung di ako nagkamali, hindi ko na nailagay dito, no? Sabi niya matanda na si Moses and he about to serve his last preaching. Last message ba, no? At naalala niya yung mga yung mga karanasan niya. Ang Diyos, natatagpuan siya doon sa bundok. Nakuha niya yung tablet doon sa bundok, di ba? Naalala niya yung bundok na kung saan inalay ni Abraham si Isaac, di ba? Ang daming bundok, kaya nga sabi niya, hindi kayang maabot ng tao ang Diyos. Amen? Dahil lagi siya nandun sa tuktok. He is God of the mountain. Amen? Pero dito sa verse na ito, sinabi niya, sa Deuteronomy 33, verse 27, amen? The eternal God, amen? Ito yung binigay niya. Halos bago siya mamatay. Amen? Umawala sa sin. The eternal God is thy refuge, sabi niya. And underneath are the everlasting arms. Hallelujah. Sinabi niya, underneath. Ano bang ibig sabihin yun? Yung Diyos na lagi niyang pinipreach, na laging mataas, nasa bundok. Amen? Sabi niya dito, yung Diyos na yan, thy refuge, and underneath are the everlasting arms. Amen? Pag sinabing underneath, amen, kahit saan o kahit anong sitwasyon ng kababaan mo, bumagsak ka man sa kababaan mo, kaya kanyang abutin. Amen? He is still God. Underneath, sabi niya, kaya yung kamay niya, kaya kanya saluhin. Hallelujah. And he shall, amen, thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. Hallelujah. Ito yung message niya sa Israel, pero he served his purpose, yung buhay niya. Halos ibigay niya ito para mapangaralan ang mga Israel, no? Sa law. Pero at the end, sa panahon ni Pablo, ang binasa natin, nabulag sila. Bulag sila, sabi. Amen. Hallelujah. Hindi tayo, sabi ng message, di ba, we cannot be perfected by the law. Amen. Paano tayo masisave by the law? No one could save by the law. The law didn't come to save us. The law was to magnify the sins. Yung mga kasalanan natin. Amen. To point them out to us. Amen. There's not one thing you can do, be saved in yourself. You are saved by grace. And that alone. Sabi niya. Now the law only puts you in jail. Amen. The law only puts you under condemnation. Amen. The law only magnifies it. It was the policeman that come and caught you by the arm and said, you're guilty. Amen. And you're under the penalty of death. The law has no redeeming grace. Ito yung sinabi natin ngayon na grace come by Jesus Christ. Amen. Not by the law. Don't plead for the law. I don't want nothing to do with the law, sabi niya. Nandito yan, pero hindi tayo, amen, hindi tayo masisave ng law. Sabi niya, hindi natin inaalis to, pero makita natin, sinasabi lang ni prophet dito, amen, kailangan natin ng biyaya. Pero hindi natin inaalis ang law. Hindi tayo mape-perfect dyan, pero nandyan yan. Kailangan pa rin natin sumunod dyan. Amen. Pero yung grace, every time we fail, no, andyan ang grace para saluhin tayo. Yun yung sinabi ni Moses kanina. That is grace always beneath yung arms niya. Amen. At meron nga nagtanong na prophet, nakalimutan mo na ba ang iyong bayan, sabi niya. Parang hinayaan mo na ba? Sabi ng Jeremiah, amen, 31. Thus say the Lord, which giveth the sun, sabi niya. Napakaganda nito. Amen. Which giveth the sun for a light by day, sabi niya. And the ordinances of the moon, and of the stars of the light by night, sabi niya, which deliver the sea when the waves therefore roar. Kaya nga sabi dito, kapag umalis lang ng konti yung buwan sa kanyang, tumaas lang ng konti o bumaba, magkakaroon ng, amen, ng paglubog, di ba? Talaga, yung tsunami, tsaka, amen. Ito, sinabi ng salita dito. Amen. Dahil sumusunod sila sa ordinance ng Diyos, sabi niya. Sabi niya, which delivered the sea when the waves therefore roared, the Lord of hosts his name, sabi niya. If those ordinances depart from before me, sabi niya, kung yung mga rules na tinalaga niya sa bawat, ayun, between na yun, tsaka San at tsaka Mon, umalis sila doon sa ordinance ng Diyos, sabi niya, say the Lord, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me forever. Napaka-imposible. Amen? It's not possible. Sabi niya, ang ibig sabihin ng Diyos dito, hindi ko sila malilimutan. Hindi ko kaya kalimutan ang bahayang Israel. Sabi niya dito, kung mangyari man, umalis sila sa ordinance, yung buwan, yung araw, yung mga between, then kakalimutan ko sila. Pero imposible. Amen? Sinabi niya sa prophet, amen, kay Jeremiah, if those ordinances depart from before me, say the Lord, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me forever. Thus say the Lord, if heaven above, sabi niya, yung taas, kung kaya mo itong sukatin, sabi niya, kuha ka ng panukat. Amen? Sabi niya, be measured, and the foundation of the earth search beneath. Kahit yung pinakailalim ng dagat, sukatin mo. Pag nasukat mo yan, precisely, yung exact, amen, nasukat. Hallelujah. I will also cast off all the seed of Israel for all the day that they have done,
say the Lord. Dahil sa kasalanan nila. Sige. Pero, it is not possible. Hindi kayang sukatin yung depth of the sea. Amen? Kahit sa panahon natin. Amen? Kahit mataas yung karunungan ngayon, hindi kayang sukatin yung lalim ng dagat. Hallelujah. Kaya hindi kaya kalimutan ng Diyos ang Israel. Kahit ikaw. Amen? Yan yung tandaan mo. Kaya, amen? Pag sinasabi ni Satan sa'yo na, hindi ka mahal ng Diyos, sinungaling siya. Pero pag sinabi niyang makasalanan ka, totoo yun. Amen? Pag sinabi niya nagawa mo ito, nagawa mo yan, totoo yun. Amen? Pero pag sinabi niya hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka kayang patawarin, yun lang yung kasinungalingan. Hallelujah. Dahil may pardon. Amen? Na inilaan ang Diyos sa'yo. Yun lang hindi kayang, amen, sabihin sa'yo ng kaaway eh. Pero paniwalaan mo siya pag sinabi. Pero sabihin mo, it's under the blood. Amen? It's all under the blood. Kaya nga namatay ang Diyos eh. Amen? Hallelujah. Nireject siya. For us to receive the pardon. Amen? Obtain the pardon. Hallelujah. Kaya, sabi niya, hallelujah. Amen. Minsan, ito sinabi ni Pra, one time they thought God would forget. When the prophets seen the dark thing coming from the Jews, the man standing there, and the word of God poured to him, he said, "O Lord, are you going to forsake your people?" Sabi niya. He said, "What's that laying in there by you?" Sabi niya. A measuring stick. Sabi niya. I-dramatize ni prophet. No? And said, "How high is it to heaven?" Sabi niya. Kaya ba nang abutin yung stick mo niyan yung langit? Sabi niya. O i-measure, sabi niya. Kung imposible sa panahon natin, amen, imposible sa panahon noon. Amen? Hallelujah. Sabi niya, measure it, sabi niya. How deep the sea? Sabi niya, hindi ko kaya. Lord, sabi niya. Sabi ng Diyos, neither can I ever forget Israel. Hallelujah. No, sir. He ain't going to forget her. Dahil parte niya siya. At tayo parte niya. Amen? Hallelujah. He had to blind his own child. Tignan mo yung sakripisyo ng Diyos. Sarili niyang anak. Sabi niya dito, inilarawan niya. Kaya mo bang gawin yun sa sarili mo? That, yung kaisa-isa mong anak, o yung mahal na mahal mong anak, kaya mo saktan para lang ma-obtain ng isang tao yung freedom. Walang taong makakagawa siguro nun. Di ba? Pero ito'y dakila. Amen? At tayo yung nakinabang. Amen? Hallelujah. Sabi niya, now, think of that. Blind his own child. Amen? To give us a chance. Hallelujah. And we turn it down. Sabi niya, now, don't make you feel about so little. Sabi ni prophet, that you could crawl under, sabi niya, crawl under the concrete block with the 10 gallons hat on. Sinerch ko itong 10 gallons hat, akala ko, yung napakalaking 10 gallons hat, yung pala yung hat ng mga cowboy, no? Yung parang napakaganda, napakalaki ng bilog tapos napakataas. So parang hyperbole ang ni prophet dito, sabi niya, don't you make you feel about too little, sabi niya, na kaya mong gumapang under the concrete, sabi niya. Amen? So hindi lang sariling anak niya mismo, di ba, ang binigay sa atin, no? Israel, kundi ang sarili mismo niyang anak, si Lord Jesus Christ. Amen? Kaya sabi niya dito, makita mo yung sarili mo, napakaliit mo, kaya mo gumapang sa pinakasingit ng hollow block, sabi niya. Kahit magsuot ka pa ng napakataas na cowboy hat, sabi niya, ganun mo makikita yung sarili mo. Maliliit ka talaga. Amen? Hallelujah. That's pretty small, sabi niya. You know, yes, sabi niya. Hallelujah. You should extremely humble. You should realize, amen, you have nothing to boast about. Amen? God's mercy, not your merit. Amen? Kaya nagkaroon tayo ng salvation. Hallelujah. Behold. Amen? Jeremiah chapter 31. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Napakaganda nito. Amen? Ito yung, wow. Behold, sabi niya, patungkol ito sa Israel. Pero ito yung pangako ito sa Israel. Pero nagaganap ito sa atin ngayon. Jeremiah 31. Amen? Tuloy natin. No? 31 yung binasa natin kanina. Amen? Kung paano na, well, yung binasa natin 31, okay. 31, 35 to 37. Kung itataas mo yan, amen? Kung bakit nasabi ng Diyos iyan, no? Ang bagay niya sa Israel. Kung itataas mo yan sa 31, amen? Sabi niya dito, behold, the days come, say the Lord, that I will make a new covenant. Amen? Hallelujah. Gagawa siya ng bagong covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Mayroong bagong covenant. Amen? Now, not according to the covenant that I made with their fathers, tulad ni Moses, di ba? Pero dito may pangako ang Diyos, may bagong covenant, no? Sabi niya dito, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Amen? Tanong ni Moses, which my covenant they break, although I was an husband to them. Kahit ako'y tinuring niya silang, amen, asawa.
anak, pero nagawa nilang i-break yung kautusan na yun. Pero dito, may pangako. Amen? But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, say the Lord, I will put my law. Mayroong law pa rin. Amen? I will put my law in word. Hallelujah. Amen. In word parts and write it in their hearts. Amen. And will be their God, and they shall be my people. Hallelujah. Hindi ito isusulat sa bato. Hindi ito isusulat sa scroll. Hindi ito isusulat sa Bible, sa papel. Hindi ito ilalagay dito sa Google o sa app. Sabi dito, ilalagay niya dito sa puso. Inward being. Have you seen yourself na nandito yan? Amen? Meron bang room dyan para dito? Hallelujah. Sabi dito, ilalagay darating yung araw na yan. Hindi isusulat sa papel. Ang sinabi niya dito, isusulat niya sa puso. Kaya sabi niya dyan, tingnan niya dito, and they shall teach. 34. O paano mo masasabi na nandito yan? 34. And they shall teach no more every man. Bakit? Nandito na. Na-receive na nila yung portion nila. Amen? Hindi na nila kailangan may magturo sa kanila. Amen? God bless the teachers and amen, yung mga tumatayo. Amen? Para magturo. Pero dito sabi dito, darating yung araw, pag nasa kanila natanggap nila ito. Amen? And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord. Sabi niya, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest. Mula sa pinakamababa hanggang sa, amen, may gulang. Sabi niya dyan, say the Lord, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Hallelujah. So ang Diyos ang nasa kanila na. Hindi mo na kailangan pangaralan. Amen. Darating yung araw na yon. Hallelujah. Amen. Lahat dito, makakamtan yan dahil pangako ng Diyos yan. Kung pinangako niya to sa Israel, amen, sa atin, mangyayari ito bago sa kanila. Amen. Dahil bago matapos ang dispensation na ito, amen, magpe-perfect tayo. Lilipat sa kanila ito. Until that day, sabi ng binasa natin kanina, na ma-perfect ang Gentile time, babalik sa kanila yung, amen, yung biyaya. Di ba? Pero kailangan mangyari ito sa atin. Nakukuha natin mga kapatid. Amen. Kaya ang church na ito, makikita natin, ito'y pagka nilalagay ng Diyos ito sa atin, yung salita niya, this church is actually a fitting room, spiritually. Ha? Nakikita natin yung, well, nagsusuot tayo ng, amen, wedding garments, di ba? Amen. Nagsusuot tayo spiritually. At itong church na ito yung spiritual fitting room. Amen. At chinecheck natin yung sarili natin, how fit we are to the word. Unlike dito sa natural na bagay, pag sinabing wedding garments, meron yung, amen, meron yung tailor, di ba? Yung parang mananahi o yung nagsusukat. Pero unlike sa natural, ang tailor ang nag-a-adjust sa wedding garments o yung damit. Ayon sa sukat ng nagsusuot. Amen? Pero sa spiritually, dito sa salita ng Diyos, hindi ang salita ang mag-a-adjust. Tayo ang nag-a-adjust. Amen? And yung mga tailor natin, I can say na ito yung mga fivefold ministry. Amen? Hallelujah. Ito yung binigay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sinabi ng Diyos sa Colossians, meron tayong sinusuot. Amen? Colossians chapter 3 verse 12. Pababa. Sabi doon, amen? Put on therefore. Amen? May sinusuot ka. Amen? So kailangan mong i-check yung sarili mo. Holy and beloved. Sabi niya, mga banal at mga minamahal ko, sabi niya. Yung bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Ngayon, makikita mo yung sarili mo dito na minsan hindi ka pa-fit. Mamayang paglabas mo dyan, mayroong susubok sa karakter mo. Doon sa temperance mo, doon sa meekness mo, doon sa long suffering mo. Pagkatapos babalik ka dito, Lord, hindi fit sa akin yung pinapasuot mo. Huwag kang mag-alala. Basta't bumalik ka lang, darating yung araw. Amen? Kikilos sa iyo ang Diyos. Amen? Hindi ka niya titigilan. Kung ikaw ay predestinado niya at pinili niya, hindi ka niya titigilan hanggang magsakto sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? Lahat tayo dumadaan sa proseso. Amen? Hallelujah. Kaya nga, amen, ito ay ang sinusuot natin. Kaya kung babasahin mo pa yan, yan yung parang pinapaiwas ng Diyos sa atin. Sinusuot mo yan. Pero gusto makita ng Diyos, gusto ipakita kung ano yung kakulangan na iwasan natin. Amen? At kung ano yung dapat natin i-obtain. Amen? Hallelujah. Kaya sinabi ng Bible, itong mga mananahin na to, yung fivefold ministry, spiritually, na talagang, ito yung minsan ginagamit ng Diyos para tapitin kayo. No? Para palalahanin. Pero hindi kami, amen, exemption dyan. Amen? Kami nakikinig at bago namin i-serve ito, kami ay talagang tinatamaan na una. Amen? Hallelujah. Kaya sinabi dyan, binigay ng Diyos, apostle, prophets, some evangelists, some pastor and teacher for perfecting of the saints. Amen? Hindi yung perfecting of the word, pero yung saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pag sinabing edifying, it is a building the body. Kaya in church nito, body building to eh. Amen?
Hallelujah. Alam mo sa bodybuilding, yung pag nabubuhat ng weights, amen, para lumaki yung muscle, lumakas yung stamina, amen, yung cardio, depende, di ba? Kung gaano kabigat yung kapasidad mo, kaya mong buhatin, yun yung binubuhat mo. No? So meron tayong level, no? Measure. Amen. Hallelujah. Edifying of the body of Christ till we all in the unity of faith. Amen. Hallelujah. Tapusin ko na lang ito. And of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of fullness of Christ, and we henceforth be no more children. Well, we always be a child in the sight of God. Diba sabi ng awit? Pero sinasabi ni Paul dito, matured ka na. Hanggang maging matured ka na. Amen? Hallelujah. Sinabi niya dito, hindi ka na bata. Yung parang toss to and fro. Amen? Parang mag-a-attend ka, hindi ka, mag-backslide ka, hindi ka. Amen? Mawawala yun. Amen? Sabi dito, amen? And carried about with every wind of doctrine, and by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby there lie in wait to deceive. But speaking the truth of in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Amen. For whom the whole body fitly joined together and impacted by the which every joint supply, according to the effectual working in the measure of every part, which make it increase of the body into edifying of itself in love. Amen. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentile walk. Amen. Kaya sinabi dito, hindi lahat, amen, kung paano hindi lahat ang Gentile ay nabulag, ganun din. Lahat ng Gentile, hindi lahat tinawag. Pero nag-save ang Diyos. Amen. Meron remnant. Amen. Amen. Nakita natin yung pattern kung paano may tinitira ang Diyos. Amen. Every ages, every dispensation. Hindi imposible sa Diyos yun. Amen. Kaya niyang gawin yun. Amen. Hallelujah. Having understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness in their heart. So tignan mo, yung Gentile, si Paul nagpiprasa dito sa mga Hentil. Amen? May blindness din sa kanila. Sa Israel, may blindness. Sa Gentile, may blindness. No? Lalo na sa panahon natin. Amen? Hallelujah. Amen? So napakahaba nito. Hindi ko na siguro itutuloy yung verse na yan. Kung gusto nyo, basahin nyo na lang. Ito yung parang, amen, pinapaiwas ng Diyos sa atin. No? Kailangan natin ma-perfect in one body and fitly together. Amen? So, dito, i-restore ng Diyos. Doon sa binasa natin, 1, amen, hanggang 11 to 24, ito yung sa Gentile dispensation. Pero dito sa Romans 11, doon pa rin sa 11, sa 25, ito yung restoration of Gentile, yung Israel na. Amen? Malapit na magtapos mga kapatid. Amen? Ito, 2 verse na lang. Amen? Sabi sa Romans 11, 25, For I would not, brethren, sabi niya, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits. That blindness, in part, is happened to Israel, until the fullness of the Gentile be come in. Ito yung sinasabi natin. Amen? And so, all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, that I shall take away their sins. Amen. As concerning the gospel, they are enemies. Tignan nyo, naging enemies sila ng Diyos. Sarili niyang anak. Sinabi niya dito, concerning the gospel, sabi niya, they are enemies for our sake. Wow. Hindi ka ba nanliliit sa sarili mo? Nung binasa ko to, sabi ko, nakakapanliit talaga. Lalo na kapag pinagbulay-bulay mo. Para sa ating kapakanan, ginawa silang kaaway ng Diyos. Amen? Binulag sila, hindi lang sila binulag, ginawa silang kaaway, sabi niya. Concerning the gospel, for your sake. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Election pa rin ang nananaig. Amen? Election pa rin. Amen? Ang talagang humahawak sa kanila. Amen? Nagpapanatili ng biyaya ng Diyos sa kanila. Amen? Hallelujah. Ganon din sa atin. For the gifts of calling of God are without repentance. Amen? Biyaya ito binigay. Hindi ito kayang bawiin ng Diyos. Amen? For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief. Wow, napakaganda. Sinabi ko napakaganda ng mensahe ni Pablo dito eh. Babasahin mula sa unang chapter hanggang pinakababa. Amen. Makita mo yung pag-ibig niya sa tao, kung paano na-receive ng Gentile yung biyaya, yung kaligtasan, at paano binulag ng Diyos ang Israel, at paano bumalik ito. Amen. Sa kanila, ito yung binabasa natin ngayon. For as ye time, sabi niya, dito sabi niya, even so have this also now not believe, though through your mercy they also may obtain mercy, for God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Amen. 30. Ito yung si Paul, he gives
his praises to God sa kanyang kaparaanan. Pinuri ni Pablo dito sa next na verse na babasahin natin. Hindi niya kasi kayang unawain yung plano ng Diyos eh. No? Kaya pinuri na lang niya, sabi niya, oh, the depth of the riches both of wisdom. Kaya ang ganda ng inawit natin ngayon, awitin natin mamaya, I'm amazed. Diba? Si Pablo dito na-amaze eh. How God loved him. Amen? Kaya sabi niya ito, oh, the depth of the riches, amen, both of wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Amen? For thou hast known the mind of God. Sabi niya, sino? Sino ang makakaisip nun? Or what hath been His counselor? Meron bang nagpapayo sa kanya? Sabi niya dito. Or who hath first given to him? Ang mga idea nito para sana mabayar niya, magawan siya ng mabuti. Wala. Sabi niya, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Hallelujah. When rejection opened the door of our salvation. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Won't you be, amen, amazed sa gawa ng Diyos. Hallelujah. Nakakamangha ang kanyang biyaya. Kung ito'y mapagbubulay-bulay natin, kung paano nalipat o nakaranas tayo ng biyaya sa pamamagitan ng kabulagan, amen, ng Israel. Pero you see, kailangan natin maging sakdal. Ayaw natin din naman maghirap ng higit sila. Kaya nasa sa atin, amen, mananampalataya, amen, ang kanilang redemption. May party tayo para sa kanila. Kung paano may party sila sa atin, ganun din tayo, may party sa kanila. Amen. God bless you all. Pwede natin awitin yung I'm amazed. I'm amazed. Pwede tayo pong tumayo lahat. Amen. Awitin natin ito, yung inawit natin kanina. Tulungan niyo ako. Amen. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. And one day, hallelujah, someone told me of your mercy. Hallelujah, thank you, Lord. We are forever grateful. We are forever amazed, Lord. It is our anthem. Hallelujah. Hindi namin kailanman malilimutan, Lord, habang nabubuhay kami. Hallelujah. And set my spirit free. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Your precious blood, I found pardon, and my sins are washed away. All my sins are washed away. Washed away, All my sins are washed. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ito ang mga kupunan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I hope na pinagpala tayo sa mensahe sa gabi nito. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo kaya narako na sa pagbabasa ng mga prayer request. Amen. Kung may mga prayer request po kayo ay dali nyo lang po dito sa harapan at ating babasahin. Hallelujah. Amen. Patuloy natin sama sa panalangin ng Papa ni Sister Rochelle. Patuloy palakasin ng ating Panginoon.
So, i-restore ang kanyang kalakasan. Hallelujah. Sama natin sa prayer ang baby nila, Brother Kenneth, Sister Jem. Amen. Dahil hirap po siya sa pagdumi at slightly solid po yung pupo niya. Hallelujah. So, patuloy na Panginoon siyang kumilos sa baby nila, Brother Kenneth. Hallelujah. Yun din at sama natin sa mga panalangin natin ng bawat pamilya. Amen. Huwag ng Panginoon ang bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Hallelujah. Higing ang mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama sa panambahan ay patuloy natin isama sila sa panalangin. Sa next na mga gawain ay makasama na sila. Hallelujah. Praise the Lord. Kung wala na po tayong mga panalangin, ay malalagtay po tayong mga kaluhod. Amen. God bless you.
Amen. I hope na bawat nalain ng isa ay kinatagpunan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ko po ang bawat sa tumayo. At tayo umawit ng isang awiting sabing Heart of Worship. All is stripped away, and I simply come. I'm just to bring something that's a good that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it's not what you have required. You search much deeper within, through the waiting circle. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. When this world, no one could express how much you deserve. Don't wait anymore. All I have is yours. Every single breath. I'll bring you more than a song. For a song it's not what you have required. You search much deeper within, you're waiting something. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all